Hello, my beloved Duterte lovers, my fellow pro Duterte, and to all the Filipinos all over the world, my beloved viewers. Karon mo kini ang pinakasentimento na to karon nga panahon. Samtang nahitabo ang tanan. O kini uyon usab kini sa pagbulotan nga dili kapugnan. Itugot kini sa Dios aron pagsuta sa kalidad sa usa ka tawo. Dinhi usab ang kasakit sa panghitabo niadtong nagmahal sa atong kanhing presidente. Ang nagpangga kanato, ang namahal kanato within 6 years in service. Nga miabot na gid ang tukmang panahon nga ang pagmahal gisuklian na sa gitawag og pagluib og nagmadaugon gid sila sa makadiyot. Ug mao ni karon nga alang kanatong mga Duterte supporters, padayon kita sa pagampo. Padayon kita sa padangat sa atong mga pagampo sa Dios. Tud kinasayod siya nining tanan kung unsa si Tatay Digong sa iyang tubangan. Bisan pa man sa mga kamatay, kay mao ka na ilang gitutukan ug atong hinumduman nga kining tanan nahitabo ubos usab sa iyang liderato. Wala siya maghimo niining tanan nga wala niya pasidani ang mga tao. Daan na siya nagsulti. Sa nangumpanya pa lang siya nga, do not vote for me. Kasi madugo talaga ang Pilipinas. Pero ato siyang gipili. Tud kay dako kay tag pagsalig sa iyang liderato. Dako kay tag pagsalig sa iyang pagpangulo, pagpandumala sa atong nasod. Nga mahimo siyang makatabang sa bisan sa jutay kalinaw within 6 years kung nahitabo yun mga kadides all over the world. O karon miabot na ang tukmang panahon nga ania na kita sa kasubanan gumikan kay ang iyang mga kaaway na himong nagmadaugon sa makadiyot. My beloved Filipinos all over the world, padayon kita sa paggampo alang kaniya. Dili lalim ang iyang kahimtang. He is not deserved to suffer in this kind of situation before the throne of ICC. Dako kayo garbo kini alang sa mga kaaway niya, mga haters niya, pero okay lang. Pero bisan pag mamatay si Tatay Digong, dili kaya nilang kuhaon ang dungog. Dili kaya nilang kawaton, dili kaya nilang limbungan ang iyahang ang pagmamahal, ang paghigugma sa mga katawhan. Mao ni karon daghang mga luha ang miagay gumikan sa pagmahal sa atong Tatay Digong, former President Rodrigo Roa Duterte. Bisan pa man sa mga taga Davao, mga Davaoenyo, for how many long years in service si Tatay Digong, inyong natagamtaman ang maayong pagpandumala sa Davao ug nakita kini mismo sa mga mata. Dili matago kung unsa ang Davao nga angay ikapasigarbo sa tibuok nasod, nga angay ipasigarbo sa tibuok kalibutan. Dili kani malimod makita ang saktong progresibong syudad sa Davao. O gani ang disiplina, grabe ang disiplina. Sigun kini sa akong mga nabati sa mga katawhan. Bisan pa man ang akong asawa taga Davao usab. Pero karon dili ako taga Davao. Outside Davao ako nga nagpuyo. Pero akong natilawan, akong naobserbahan ang kanindot within 6 years in service ni Tatay Digong. Nga nakatilaw ako sa maong pagpandumala nga magmalinaw ng palibot, layo sa kriminalidad, hilabi na sa mga ginadili nga droga, mga illegal nga droga. Kay kini maoy pinaka salot sa atong nasod in droga. Sanglit atong naramdaman ang totoong pagmamahal ni Tatay Digong. So we are always praying for Tatay Digong. And this address to ICC, I beg you please ICC, Tatay Digong is not deserved before your throne because he loved us for the welfare of the Filipino people, to sacrifice himself, to put his life in danger because he loved us so much.
the Filipino people. ICC, I beg you please, let him, Tatay Digong Rodrigo Roa Duterte, back home in our beloved country, Philippines. Please, 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 ICC, I beg you please, as one of the Filipino people, as one who loved Tatay Digong, in exchange for the love he cares for us, for the love he shown for us, even his life was in danger to fight against criminalities, to fight against illegal drugs, to fight against syndicate and all corrupt people. That's why I beg you please, ICC, to let him, Tatay Digong, back home in our beloved Philippines. ICC, please. I am the one Filipino who benefited the true service, the dedicated service for how many years here in our beloved country, Philippines. Please, ICC, I beg you, please, let him, Tatay Digong, release and back home to our beloved country. Because I love him so much, we love him so much. In exchange to him, because he loved us so much, the Filipino people, I beg you please, ICC, let your heart be in peace, with a humbly and a peace of mind, enlightened to our Lord Jesus Christ. My beloved Filipino people, don't give up. We still stand firm to pray with Tatay Digong in a situation without ceasing, because Tatay Digong never leave us in how many years for the sake of the welfare of the Filipino people. My beloved Filipino people all over the world, my beloved Pro Duterte, still keep on praying that Tatay Digong will let him back home in our beloved Philippines. And to all the haters of Tatay Digong, to all the anti-Duterte, nakasiguro ba kamo na sa inyong gibuhat nagmalipayon kamo karon? Nasisiguro nyo ba na sa ginawa nyo ngayon habang buhay kayong masaya sa ginawa niyo? Nasisiguro nyo ba na sa habang panahon na si Tatay Digong ay ating presidente, napagmasdan nyo ba ang paligid nyo mga kamag-anak? Natingnan nyo ba ang kaniyang serbisyo sa inyong mga kamag-anak? Hindi ba sila nakabenepisyo nito? Na malayo sa mga illegal na droga? Kayong mga nasa biktima ngayon, pag-isipan nyo mabuti, pag-isipan nyo rin mabuti sa mahabang panahon. Hindi sila binigla sa nangyari nila. Mahabang panahon ang ibinigay ni Tatay Digong sa kanila upang magbago. Pero sila ay nagmamatigas sa kanila sarili. Kaya tuloy, yan ang nangyari sa kanila. Kasi masyado nang naging perwisyo sila sa ating bansa dahil sa grabe maraming karumal-dumal na krimen dahil sa nalulong sa droga. At to all the anti-Dutertes, inyo bang nahuna-huna karon nga panahon kung wala ba mo makabenepisyo inyo mga kadugo ato mga kadugo? Wala ba niyo manahuna ang serbisyo niya sa kadaghang mga serbisyo, dili na halos maihap ang iyang mga serbisyo? O niya kanunay nato ning ipahimuslan. Niya ato mga senior citizen, di ba gi-increasean ka magtag sa kalibo sa inyong pensyon? Ni adtong mga drivers, di ba gipatasan ang lisensya 5 years for the first timer? Kung why violation mo 10 years. Passports, sulod gawas ka mo sa nasod,
Kumusta? Sa kataas sa panahon usa ma-expire ang maong passport 10 years. Grabe. Nga na ang pagmahal ni Tatay Digong. Sa atong kalsada karon, kumusta? Adlaw-adlaw kitang nag-agi sa kalsada. Kiting luagan na sa kalsada. Magarbong mga tulay. Grabe. Di basta-basta ang serbisyo ni Tatay Digong. Magarbong mga seaport. Magarbong mga airports. Ang Boracay within 6 months, gilimpyuhan ang Boracay. Wala ang presidente naglimpyo sa Boracay Beach. Diba? Grabe ang serbisyo ni Tatay Digong nga gipakita. Tungod sa iyang pagpangga sa atong nasod, tungod sa pagpangga sa atong bayan nating mahal. Ang bayan kong tanging ikaw, ang Pilipinas nating mahal. Ang Manila Bay, unsa kani kahugaw kani adto, unsa kani ka nakakadiri, pero dahil kay Tatay Digong, biglang napamangha ang mga tao. May Dolomite Sand Beach, ang Manila Bay ginawang mabagarbong parang turismo ang dating. Marami pa. Mga teachers, mga sundalo, mga policemen, grabe ang increase sa sweldo. Gipangga kay mo maayo. Karon, kumusta man? Usaba mo sa haters ni Tatay Digong. Wala ba ninyo masubay kung unsa ang pagmahal ni Tatay Digong sa mga katawhan sa Pilipinas? Even abroad, wala sila pasagdihan. Ang OFW, ipangga ni Tatay Digong. Daghan pang mga butang nga ipakita ni Tatay Digong sa iyang taas ang serbisyo alang tanan. Grabe ang pagmamahal ni Tatay Digong para sa atin. Pero ganito ang nangyari. Dahil mayroong mga tusok, mga traidor sa kaniyang paligid. At ito na ang nangyari. Tatay Digong is not deserved that is suffered right now. Tatay Digong is not deserved before the throne of ICC because the things he has made is the welfare of the Filipino people. Ginawa niyang lahat para sa ating ikabubuti sa nakararami. And all my beloved fellow Filipinos all over the world, my beloved pro-Dutertes, my beloved Duterte lovers, keep on praying for Tatay Digong, for God lead him back home in our beloved country, Philippines, even in his home in Davao. To God be all the glory. May God bless.